Alin Buson. Ayan, Alin, the floor is yours, tita. Amazing morning everyone. Talaga naman, napaka-warm naman itong ating edification, no? So, maraming salamat, fellow Team Fearless, no? At ako'y nagkaroon ng chance na makapag-share. Parang kinabahan ako, ang tagal na, no? Na hindi tayo nakapag-share dito sa mother team natin, dito sa Team Fearless. And I'm so thankful at marami-rami tayo for tonight, no? And sana madagdagan pa to kasi meron tayong mga fellow mentors na I'm pretty sure nasa daan pa, like Mentor Israel, ingat po sa daan, and hopefully madadagdagan pa tayo dahil I know this is not the first time na may babagsak po sa inyo itong training na to, pero sabi nga nila, kahit sino man yung mga speakers, no, wag kayong mamili kasi meron kayong makukuha. Pero yun nga lang ang aking ang wish ko for tonight, I hope I can impart something. So, ayan, no, kagaya po nung nasabi ni Mentor Mari, galing po tayo ng Ilocos din, and we are presently here in Paris, France. Kinakabahan tuloy ako. Para naman, feeling ko mag-share ako ng journey ko, no? Hindi po, magte-training ka. And, ayan, before I start, dahil hindi po talaga ako yung speaker ninyo tonight normally, pero ayan, no, dahil yes mentor tayo, and kailangan itaguyod ang ating team day. So sige, gagawin ko po yung the best ko kasi for today ito yung second training ko actually na gagawin. So parang tumayo lang ako for 1 hour para magluto and sumagot sa mga chit-chats natin, and then nandito ulit tayo. So, napakaganda lang at talagang mahahasa talaga tayo dito sa ating training ground. So, let me share my screen. Sana maging okay. Okay. Can you see it clearly, mga mentors? No, hindi raw, sabi ng aking. Okay, sige. Uulitin natin yan dahil prinactice natin ng ilang beses. So, we need to do it right. Nakakahiya naman dahil syempre nasa mother team tayo. So, mas magaling tayo kesa sa ating technology, di ba? Sino ang nagpapagalaw ng technology? Mga tao rin naman. Pero syempre, we do leverage. So ayan, no, kagaya ng sinabi ni Mentor Mari, we are here presently sa Orléans, France. So Bonsoir, no? 25 years, magto 26 years na po tayong OFW. Yes. 19 years old pa ako nung dumating tayo dito sa sa Europe, and ayan, pinagpala rin naman po tayo na since 2009 naging nurse po tayo dito. Hindi po naging madali ang naging proseso natin, pero God's willing, God's help, no, at saka syempre determination na rin po natin na ma-achieve yung gusto nating gawin sa buhay. Syempre hindi human effort ito. Nandyan po yung blessing po and guidance ni Lord, at ginawan po ako ng paraan paano ako naging nurse dito. At alam din naman po natin na hindi po basta-basta dito sa Europe, no, na may apply natin yung profession natin from way back in the Philippines. So wala po tayong background sa marketing industry, and we're just so grateful kasi dito sa napasukan nating MLM, all is provided. Ang kailangan mo na lang dito yung self determination mo at saka yung commitment mo dito. So we are a nurse sa public hospital, sa psychiatric po tayo ngayon. So ayan, no, huwag kayong matakot ha.
Ako po yung nag-aalaga yung mga may sakit doon. Hindi po ako yung inaalagaan doon. So, meet my family, ang aking better half na si Jong Philip at saka yung mga anak namin, yung tatlong anak namin, si Alex, Ise, and Aidan. So, sila po yung yung reason ko, of course, kung bakit ko to ginagawa. But as I go on further no, sa ating negosyo ngayon, hindi na lang po sila ang aking deepest why. Ang naging deepest why ko na po dito, numero uno, mga leaders ko na. Kasi automatic naman na given na po yan na ang family natin ang reason kung bakit tayo nagpupursugi, di ba, sa buhay natin. But then, as we go on further dito sa ginagawa nating negosyo, iba na, nag-iiba, nag-evolve ang ating mga deepest why. So, ito po yung aking pinapanghawakan ever since I was young, no? Ito po, pasyente ko po yan. Pero itong connotations po na ito, failures will never overtake me as long as my determination to succeed is strong enough. So, galing po tayo sa isang magsasakang pamilya. Sabi ko, hindi po pwede na ganito lang yung magiging buhay ko. So, at very young age, nag-strive po tayo na mas mapabuti po ang ating kinabukasan. So, kumbaga continuity po ng ating journey, ang pag-abroad, ang pagtatrabaho dito, and of course, ngayong nandito tayo sa IAM, mas malalim pa po yung pinapanghugutan natin. So, eto, no, siya po ang aking angel mentor. So, it's been 3 years na ating ginagawa ang ating negosyo. So, at first, nung ako ay na-introduce ng aking pamangkin sa si Mentor Ann, siya po ang aking upline and siya po ay anak ng aking kapatid. So, siya po ay ang aking pamangkin. So, at first, no, nag-join po ako dito para lang suportahan siya. Suportahan, and then eventually nagustuhan ko yung products, and then nagustuhan ko yung opportunity, hanggang sa nag-attend na po ako ng mga trainings, hanggang sa ginawa na po yung mga proseso na ginagawa ng mga leaders, mga top mentors. And then si Don Lasham, sorry naman po. So, yung mga ginagawa ng mga top mentors na tinuturo sa atin. And of course, no, as I go on further doing this business, hindi na lang po simpleng visitor ako dito or use ng products, hindi lang taga-attend ng mga mentorings or trainings like ngayon, tayo na rin po yung mga gumagawa, nag-i-invite, nagpro-prospect, hanggang sa tayo na rin yung nagsasalita like I'm doing now and nagmo-motivate sa mga leaders. And ayan, no, isa sa mga resulta na gusto nating ipakita sa mga leaders natin, it's something na maging extraordinary result. And iyan po yung magmo-motivate kasi kahit ano po kasi yung sasabihin mo sa iyong mga leaders, kung wala silang nakikitang resulta, hindi enough yung magiging motivator mo as a part of their business life. So, eto no, first time ko pong makahit ng company's incentive. Napakasarap lang yung feeling kasi after 3 years, sabi ko kasi noon, sila lang yung makaka-achieve niyan. So, kaya nga, ewan ko kung nandoon kayo sa Wolves GC ng November Challenge, no? Linagay ko doon na ang resulta talaga, it is intentional. Hindi siya by chance. Of course, meron din yung point na by chance yan, yung mga results natin sa buhay. Pero napansin ko dito sa IAM, if you want to have a result, magkaroon ka ng intention. Be consistent. Dapat maging determinado ka. So, yan po yung napakaganda dito sa ating negosyo.
Well, of course, alam po natin, no, na ang pinasukan natin is a multi-level marketing. Aware po ba kayo nung kayo ay na-invite na ang papasukan ninyo is networking? Pachat naman po yan ng I am kapag kayo ay aware na nung i-endorse sa'yo ang ating opportunity, business opportunity, alam nyo ba na networking ang pinasukan ninyo? Kasi, di ba, nung nag-start tayo dito sa ating negosyo, well, di ba, excited ka? Excited ka na mag-invite, mag-endorse, and samot-sari yung mga tao na namimit natin. Meron dyan na, yun, parang, sige na nga, suportahan kita, magjo-join ako. Sige, isulat mo lang pangalan ko and that's it. Meron nga rin yung iba dyan na ininbitahan mo na, nakapag-send ka na ng link, nakapag-set ka ng schedule, pero mga Indiana Jones sila. Meron naman yung iba, sige, magjo-join sila. At first, gigil na gigil. And then, may konting rejections lang or may maliit na struggle. Gigive up na kaagad. Yung parang, hindi para sa akin yan. Hindi ko yan kaya. And meron din naman, magjo-join sila perong Buddha. Yun bang, sige, magkaka-avail ako ng 50% discount and that's it. Wala nang ginawa. Ngayon, alin kayo dito? Hopefully, no? Hopefully, among these 4 types of people, wala kayo dito. The fact kasi na nandito kayo ngayon, nandito kayo sa Zoom meeting, ilan ba tayong participants ngayon? Yung 34 or 33. 32 pala kasi dalawa yung ano ko dito ID ko dito. Itong 32 na tao na nandito ngayon sa Zoom meeting, I do believe wala kayo dito sa 4 na to. Kasi kapag nandito ka, it means may interest ka. Kapag nandito ka tonight, ibig sabihin, hindi ka nag-give up. So ito ngayon yung ating tatalakayin for tonight. But then, titignan ninyo kung nasaan kayo ngayon. But mind you, walang tama at mali dito sa 7 levels of distributor. Because I do believe, sa 7 ito, dadaanan natin lahat. So, ito po, I'm pretty sure napakinggan na po ninyo ito. I'm pretty sure this is not the first time. Pero sana may ma-impart ako sa inyo. And most of my sharing for tonight, base po sa aking personal experience doing this 3 years, 3 years dito sa I Am Worldwide. So ito po yung first na klase. First type ng distributor, the visitor. Ito yung sinasabi kanina na nag-sign up lang siya as a member. Pwedeng ang naging reason niya dito is gusto lang niyang makapag-discount or gusto lang niyang magsuporta doon sa taong nag-invite sa kanya. So, pwede rin naman eh. Sino at the very first place, no? Sino yung naging visitor dito? Kasi ako, as sinabi ko kanina, no, visitor lang yung feeling ko before. Kasi gusto ko makapag-support lang sa aking pamangkin. So, itong type ng distributor na to, wala lang. Nandyan lang siya, very passive. Kumbaga, walang interaction, walang kainte-interest, pero well, nandyan siya kasi nagmamasid kung tutuusin. So, I do believe ito yung first step. Pero, ang kagandahan lang, we can turn this visitor to somebody else, no? Yung visitor na yan, no? Maybe hanggang doon lang yung kanyang stage. Or, pwede naman na ma-turn natin siya as a participant, no? Participant, saying nag-a-attend siya ng training, nag-a-attend siya ng mentorings, pero hindi siya nag-i-invite, hindi siya nagda-direct. Nandyan lang siya.
It's a continuity doon sa visitor. Kung baga, nandun pa siya sa process talaga na hindi pa niya alam, hindi pa niya nare-realize kung ano nga ba itong pinasukan niya. Pero at least, no, nandyan siya, nakikinig. Nakikinig, kumbaga, sinasharpen niya yung kanyang lagari. Maybe this is the stage na diyan niya makikita kung ano yung ginagawa natin. So we'll never know. So as you can see, no, ito po yung ating team. Meron po kasi sa mga bawat team, I'm pretty sure, marami po tayong mga members na ganito, na mga leaders na ganito, mga participants. Let's be grateful kasi nag-a-attend pa rin sila. Let's be grateful kasi kapag nag-send ka ng link, nandyan pa rin sila nag-a-attend. So, let's go to the user, no? Mind me, mga mentors, kapag masyado akong mabilis, kasi ayoko rin naman na baka tulugan nyo ako, no? Kailangan nating maging medyo interactive ng konti. If you want to chat something, just chat, no? Then tignan natin mamaya so we can interact naman. So ito naman yung third distributor, user. Oh, sino mga user dyan? Sinong mga user dyan? Pa-type naman po ng 3. Sino ang user dito? Ako makapag-type ako dahil masama kapag hindi tayo user, mga kapatid. Or else, ibig sabihin, hindi natin ginagawa yung sinasabi natin. You have to be the product of your own products. Tama? So lahat tayo, I do believe, user lahat tayo dito. Mga satisfied users tayo dito. Okay? Pero syempre dito sa klase ng distributor na to, as in user lang talaga, very ano tawag dito, constant sila na bumibili, na gumagamit. So meaning to say, every month hindi sila nawawala ng mga produkto na kinukonsume. So eto ngayon, the most exciting part na, no, umaano na. Kung nakita ninyo yung proseso, no, nag-start tayo sa visitor, nagmamasid-masid lang, participant, ayun, uma-attend. Siyempre, hindi kasi tayo sigurado doon sa una kapag gagamitin ba yung products. Since siya ay naging user na, nakita na niya na maganda yung product sa sarili niya. So, ibig sabihin yan, mag-e-endorse na siya. Mag-e-endorse na siya sa mga tao. So, ang magiging kalabasan niyan, mag-i-invite na. Diyan na mag-i-start na ma-build yung another type of personality. Magkakaroon na siya ngayon ng direct referral. So, ayan, makikita po ninyo, ito po yung nung ako ay nagbakasyon sa Pilipinas. So, ito po yung aking Jade na close natin sa Ilocos. And, ayan, no, ang kagandahan dito sa inviter, nandiyan na yung excitement. Excited ka nang mag-share ng opportunity, hindi na lang yung products kasi. Kasi kapag products lang ang ine-endorse mo, ibig sabihin, parang nagre-retail ka lang. Kasi kapag nag-i-invite ka kasi, ang magiging end result niyan, kapag na-invite mo, kapag naging successful ka doon sa in-invite mo, na-pay-in mo siya, mag-move ka na naman sa another type of you, no? Magiging ano na ikaw kasi magkakaroon ka na ng mga ng mga taong ipapasok sa mga business presentations, and then pati na rin sila magkakaroon na rin ng mga invites. So ikaw ay kapag naging inviter ka na, magkakaroon ka ng maraming tao na mapapasali. Siyempre makikita yan ng mga leaders mo, ng mga downlines mo. So eventually, eto, tumataas na rin yung level. Kung baga, yung stair steps natin, tumataas. So, ibig sabihin, yung personality mo or yung potential mo as a leader, ayan, na-evolve na siya being a motivator. So ayan, no, I am so proud naman to share with you, Sapphire Maker na po tayo.
no, under our team, ayan, nagkaroon tayo ng Sapphire, newly Sapphire, no, ngayong November. So, sabi ko nga, it is a very unforgettable month sa amin po ang November. So, eto, kapag ikaw na leader, ikaw na upline, wala kang napapakita na result sa mga downlines mo, ano yung i-expect mo sa kanila? So, kailangan may mga resulta ka. So, kahit na anuman yung magiging struggle mo, anuman yung proseso na pagdadaanan mo, ipaglaban mo. Kasi nga sabi ko kanina sa inyo, no, ang deepest why ko na po ngayon is yung mga leaders ko. Kasi automatic na ang family. Sometimes, sumasagi po sa utak din natin, sa sarili natin, pinapanghinaan tayo ng loob. Pero sabi nga, pag panghinaan ka ng loob, isipin mo yung mga deepest why mo. And it really works kasi syempre, tao lang po tayo, may family po tayo, nagkakaroon tayo ng maraming struggles, challenges sa trabaho, sa personal life, sa kung ano man. Pero dito sa I Am, napakaganda lang. Kasi meron kang second family, second group, meron kang team na umaasa sa'yo. So, dapat maging motivator ka. So, anong pwede mong gawin para ma-motivate mo? Para maging masabi kang ikaw ay motivator. Ayan, no? Kailangan mo silang i-encourage. Paano mo sila i-encourage? You have to uplift them. Ikaw yung takbuhan nila kapag merong problema. Well, sometimes hindi na nga lang business yung yung mga reason or yung mga may struggle sila. Kasi dito sa I Am, hindi lang naman just a business, no? Yan nga sinasabi ko sa mga fellow core leader natin, no? Sila yung second family ko. Yung dito sa I Am, nag-create po kami naka-create po ako ng new family. Takbuhan mo sila kapag pinapanghinaan ka ng loob, pati na rin sa iyong, for example, sa team mo. Matagal po na nagkaroon ng production or let's say result ang aking team. Yung sinabi ni Mentor Mari na ako po yung 001 ng TLC. This is our first time na magkaroon po ng Sapphire sa aming team. So ako po yung unang Sapphire and then that was 2021. Ang tagal na. Ha? Diyos ko, nakakaano no? Nakakahiyaman. Pero sabi ko, okay lang na hindi ako maging Ruby kaagad. Okay lang na maging magkapareho kami ng rank ng aking mga leaders. Kasi, syempre, aware naman po tayo, dapat left and right lagi. I'm pretty sure, maraming experience sa atin na nagkakaroon tayo ng weaker leg. So, syempre, ipupush mo sila. So, eto, si Mentor Rowena and Mentor Larry Sotelo, sila yung pinupush natin. Ikaw yung mag-motivate mismo. Kasi kapag nakikita kasi nila na pinapanghinaan ka ng loob, for example, no, hindi ko po ipagkakaila sa inyo, pinaglaban po natin ang Ruby. So, no wonder no, na malaki rin po yung naging RQV natin. Pero sabi ko, kapag pilay tayo, hindi po pwede. So, tinanong ni Mentor Rowena, if itutuloy ba niya? Sabi ko, oo, ituloy mo yan, Mens. Kahit na hindi sasabay yung other leg ko. Kasi kailangan may mag-uumpisa sa ating team. And ito po nga yun yung ginawa natin ng paraan na maging Sapphire po itong isang leader natin. So, napakaganda lang kasi ang kultura natin dito sa I Am, sabi nga, hilaan. You have to push your leaders. Dapat ikaw na leader, hindi ikaw yung maging lead, no? Kailangan i-motivate mo sila. Alam mo man na me as an upline, hindi ko makukuha, ma-reach yung sinet ko na goal for November na mag-Ruby. Pero the thing is, meron isang
mag-i-stand out sa team. So, si Mentor Rowena, si Mentor Rowena po ang ating nabuo as a rank-up elite executive sa ating team. So, ayan no, napakaganda lang kasi of course hindi tayo mag-isang tumulong sa kanya. So, shout out sa mga fellow mentors. Alam nyo na kung sino kayo na tumulong sa ating leader para matapos no at makamit din niya ang kanyang hinahangad na maging sapphire. So ayan no, as a motivator, as a leader, as distributor, dapat hindi ka lang simpleng distributor. You have to be an extraordinary. So being an extraordinary, dapat maging motivator ka para pwede kang mag-train. Kasi kung hindi mo kayang mag-motivate, hindi mo rin mag-build yung sarili mo to train. So kagaya po ngayon, no, itong aking ginagawa sa ngayon, kapag kaya mo mag-motivate, nabibuild mo rin yung self-confidence mo. Sit ko, papa, sakit ko, dugoy, disuli. Yeah. And being a trainer, no, ito yung type of distributor na ano na, medyo nandun ka na sa doon sa pangalawa sa huling type of distributor. Ikaw na mismo yung nagte-train, hindi ka na lang basta-bastang distributor. Ikaw na rin yung nag-share ng iyong knowledge dun sa mga kasamahan mo. Ikaw na yung ano ba to? Ikaw na yung nag-handle ng mga trainings, ikaw na nagtuturo ng mga concepts, nag-share ka na rin ng knowledge mo, ini-impart mo na yung mga experiences mo, nagbibigay ka na ng tips, paano gawin ang isang bagay, paano mag-handle ng isang presentation, ikaw na rin yung nagbibigay ng mentorship. Ikaw na mismo yung teacher, no? Simplest way to say is, ikaw na yung teacher. Ikaw na yung teacher ng mga downlines mo. And of course, no, hindi naman basta-basta. Hindi ka naman basta-basta mag-drop, handle. Ano nga ba yung other word nito, no? Ikaw hindi lang basta-basta na ikaw yung magbagsak ng isang mentorship kapag hindi mo rin inaral. So kailangan as a trainer, no? Kailangan alam mo rin, aralin mo yung isang bagay, aralin mo kagaya dito sa atin. Kailangan aralin mo ang negosyo para ma-impart mo siya ng gusto. You can impart it confidently. You can impart it na yung bang wala ka ng second thought na, ay, ganun ba yun? Ano na nga bang tawag doon? Alam mo yun? Kasi makikita ng mga leaders mo if you are not confident enough na magbagsak ng isang training. So, eto as a trainer, hindi po siya basta-basta. No? Kailangan may proseso na yan na dadaanan. Pero being a trainer, nakikita po natin yung mga top mentors natin, no? It doesn't matter kapag ikaw ay baguhan. It doesn't matter kung ikaw ay matagal na. It does matter kung ikaw ay lagi nag-a-attend ng mentorship, kung ikaw ay pinapag-aralan mo kung ano yung binabagsak, huwag ka lang attend ng attend, pero there's no application at all. Ang trainer, pinapag-aralan din kung paano makipag-usap, kung paano mag-handle ng isang grupo. So, nandito yung potential. Dito mo may lalabas yung potential mo, how you share your thoughts, kung ano yung pwede mong i-advise doon sa mga kasamahan mo. Ikaw na mismo yung titingin. Trainer doesn't mean na ikaw lang yung magbabagsak ng mga mentorings na ganito. Ikaw na rin mismo ang magtuturo sa mga kasamahan mo, sa mga downlines mo. And ano nangyari? So, eto na yata yung ano, no? Oh,
7. Saan yung ano? Teka lang ha. Na ano naman po ako doon sa aking slide. So, eto na. Ito na yung pinaka-best. O, sino ngayon sa inyo, mga kapatid, no? Mga mentors? I do believe na lahat tayo ay nandito sa number 7. Do you agree? Type naman po ng I am kung sino ang agree na ikaw ay leader na. Ano yung tinatawag sa sa atin once we join dito sa company, 'di ba? Tawag na sa atin leader. Kasi lahat po tayo may potential. Lahat po tayo may potential, pero hindi po kasi natin yan agad alam once we join na may potential tayo. Kaya nga tayo may mga mentorship and trainings. Kaya may mga basic skills na tinuturo sa atin kasi ito talaga yung proseso kung paano ikaw maging maging leader. Lahat tayo dito mga mens, 37 participants, lahat tayo mga leader. But we have to know kung anong klaseng leader tayo, no? Tayo dapat yung maging role model. Dapat tayo nag-i-stand out, meaning to say, ikaw nagbibigay ng example doon sa mga tao. At dapat matulungan mo ang mga taong sumusuporta sa'yo, ang mga taong nagtiwala sa'yo para mabago rin ang buhay nila. Kasi hindi lang pangako sa una na sabihin mo, sige, mag-join ka, tutulungan kita. And then after, nag-join, na-expect yung tulong mo. Nang iwan ka sa ere, edi nakakaawa naman sila. Kasi ang naging puhunan ng taong sumali sa'yo is yung tiwala, hindi lang kasi pera. Kasi dito, meron tayong binabagsak, maganda yung opportunity dito kay I am. Pero dapat panindigan mo yung sinabi mong meron tayong extraordinary, life-changing opportunity dito sa I am. Panindigan mo. Dapat mag-stand out ka as a leader. Isa, dalawa o tatlo man yung downline mo, panindigan mo being a leader. Ikaw yung upline. So, eto napakaganda lang dito sa ating ginagawa. May mga mentorship tayo, hinahasa tayo ng ating mga top mentors para tayo ay maging magaling na leader. So sabi nga dito, leaders don't create followers, they create more leaders. Kaya nga yung mga downlines natin, fellow leaders natin sila, nauna lang tayo. Pare-pareho tayo ng level. If you can see, maraming mga top mentors na yung mga downlines nila, mas nauuna pa. Do you agree? Kasi, it's not because ikaw yung upline, ay ikaw lang yung mag-i-stand out. The best result a leader could have is makita yung mga fellow leaders niya, mga downlines niya, naglilid din ng kanilang sari-sariling team. So, napakaganda lang itong ating kultura. Sabi nga rin dito, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the ways. Dapat ikaw yung solution provider. Hindi ikaw dapat yung problema ng mga fellow leaders mo. Dapat kasangga ka nila lagi. Great leaders don't tell what to do. They show you how it's done. Sabi ko nga kanina, ikaw yung example. Dahil, ayun lagi natin naririnig to doon. Nung bago ako, napapangiti na lang ako kapag naririnig ko yung, what monkey sees, monkey do. No? So, what a leader see, what a downline sees on her upline or his upline, tutularan yan. Kaya kapag ikaw ay may resulta as a leader, magkakaroon ng resulta ang mga downlines mo. Kasi ikaw yung magmo-motivate sa kanila eh. Ikaw yung magtuturo sa kanila kung ano yung gagawin nila. Every day dito sa I Am Worldwide, mabagal man ang iyong resulta, basta tuloy-tuloy ka. Eventually, makakamit mo yung iyong final goal, kung ano yung gusto mo. Nakita ko po yan sa sarili ko. Yes,
nasa third year po tayo, no, dito doing this ay wag ka lang mainip. Wag ka lang talagang mainip. So the essence of great leadership is influence, not authority. Naniniwala po ba kayo dito? Hindi yung pagiging authoritarian mo ang ano ba yan? Gagawa ng pangalan mo. Pero kung ano yung ginawa mo sa isang tao, sa isang leader mo, diyan ka kasi maaalala, diyan nila ma-absorb kung ano ka as a leader. It's not because no, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yan. But then, ano yung na-impart mo sa buhay nila? Have you done something good para ma-improve yung kanilang buhay? Of course, no, as a leader, hindi tayo yung ano ba to? Magdidictate kung ano yung gagawin nila. We are here to guide them. We are here to show them examples. We are here to lead them. Pero we are not here to command them. Iba kasi yun eh. Leading is very different from commanding. Napaka-authoritarian yan. And me myself, hindi ko po yan, yan yung assessment ko sa sarili ko. Pero hindi ko lang alam dun sa mga fellow leaders ko if I've been an authoritative leader, no? Pero I guess I'm not. So ako lang naman po yung um, a good influencer, kumbaga nga, siguro, maybe, some others might say, ako bad influence, but I'm just doing myself, na maging good influence ako sa mga fellow leaders ko. So, eto. Natapos tayo sa 7 types of distributors. Pero aware po tayo, no, na networking yung pinasok natin. Siyempre, dapat alam din natin kung anong stage yung networking, sa network, nasaan ka na. Meron kasi minsan, sasali ka and then maiinip ka dahil wala ka pang resulta. It is just a normal process na meron yung stage na sasabihin, magtatanim ka. O sige, nandito tayo sa first stage, sponsoring. Dito ka magtatanim. Kung baga sa mga magsasaka, sige, pipiliin mo yung mga seeds na kung ano yung itatanim mo. Dito, ikaw, 100% na ikaw yung gagawa dito sa sponsoring. Dito ka mag-aaral, dito ka mag-i-invite, mga prospect, mga ano dito eh. Yung basic skills natin na I am 5, dito may papasok. Baguhan ka eh. Dito ka mag-start na gagawa ng iyong sariling network, ng iyong sariling ikaw as a leader. So, dito no, in charge ka 100%. So, dapat maalam ka dito paano mag-invite, mag-prospect, mag-invite, mag-share, mag-train. So, nandito. Ito yung tinatawag nilang mud work. Kasi 100% ng sarili mo nandito ka. 100% ikaw yung mismong gagalaw kung gusto mong aandar yung sasakyan mo. Ikaw mismo yung magte-turn on, maglalagay ng susi, turn on mo para ikaw ay mag-forward. Or else, wala kang patutunguhan. So, sabi nila, don't bother yourself much who's joining with you and who's not. Naniniwala kayo dito? Kasi, sa networking kasi, ang dami yung, okay, interested ako dyan, and then finally, hindi rin pala. Yung papaasahin ka lang, and then nandyan na, kasama mo na, and then iiwanan ka sa ere. Kasi hindi sila kasing committed na kagaya mo. Or, ano ba tawag doon? Napanghinaan sila ng loob kasi hindi nila nakamit yung resulta na gusto nila kaagad. No? So dito sa networking kasi may mga normal process lang po kasi tayo. So
Yung una, no, nasa planting season tayo. Kumbaga, ikaw lahat yung gumawa. And then, syempre, no, kapag ikaw ay nagtanim, no, dilig-diligan mo, no? Nasa duplication part ka. Ito naman, kung kanina it is mud work, dito naman hard work. Bakit naging hard work? Meron ka na kasing mga leaders. Yung leaders na na-invite mo, na napa-join mo, dito ka ngayon. Hahasain mo sila. I-build mo sila. Dito mo na makikita yung challenge, personal challenge mo. Kung gaano ka katibay, kung gaano ka kagaling, no, na magturo, kung nasaan yung, hanggang saan yung patience mo. Dito sa I Am Worldwide, tao-tao business po kasi tayo. We have many different kinds of persons na ma-encounter dito. Marami po tayong mga different persons na, well, sasabihin, mas magaling ako sa'yo, mas matanda ako sa'yo, pero sa networking kasi walang edad, walang yung background natin, lalo na dito sa I Am, all walks of life tayo kasi dito. Bata ka man or matanda, depende kung ano yung commitment mo, depende kung ano yung hataw mo dito. So dito, ang dapat mong gawin dito sa duplication, na spend your time with them. So kagaya ng mga ginagawa ni na Mentor Claire, no? Ginagather niya yung team, ginagather niya yung mga leaders, no? Kasi iba pa rin yung pagbibuild ng rapport kapag may physical. Well, maganda ito ginagawa natin kasi we are doing it online. Iba yung connection mo sa tao if nahahawakan mo yan. Don't get me wrong, ha? Like for us, sa Team Paris, no, recently gumawa po si Mentor Chris, no, shout out Mentor Chris Garcia. Nag-establish po siya ng team day namin sa Paris. Kasi wala po ako sa Paris mismo, nasa probinsya po ako. So, every Saturday may kinakandak po siya na mentorings or trainings. Nakikita naman po ninyo siguro doon sa mga group chat natin na sineshare niya every Saturday. So, ayan. Yung pag-i-spend mo kasi ng time physically or personally, presential, kung tatawagin, iba yung pagbibuild mo ng connections, ng relationship. Iba yung mabibuild mo na samahan, hindi ko mai-explain kung ano yung feeling. Kasi iba yung naging impact namin. As I have said, no, mga personal experiences ko po yung sineshare ko sa inyo dito. Kasi nung ginagawa lang namin Zoom, dito lang sa Zoom, iba pala kapag offline. Naranasan din naman po na ninyo, no? Nag-offline IBP. Di ba? Iba yung impact. Kapag ikaw nag-represent personally doon sa mga tao, iba eh. Nakikita nila personally, na-feel nila yung gigil mo na nagbabagsak ng IBP. Parang ganito rin po kapag may mga mentorings. Train them, ayan, ipasa mo kung ano yung nalalaman mo, yung kaalaman mo, and then give them ample knowledge about the business. Be patient. Be patient in teaching them. Be patient in transmitting the skills, the knowledge that you have learned. Kasi nanggaling ka rin doon. Yung upline mo, yung top mentor mo, yan din ang ginawa sa'yo. So, yun nga, duplication process. Para mas lalago ang isang team, dapat mag-delegate ka. Dapat ipasa mo kung anong kaalaman mo. Hindi po pwedeng ikaw lang ang magaling. Di ba si Mentor Claire? Hindi lang si Mentor Claire na ang magaling. Marami na sa mga downlines niya ang magagaling. Kasi ibig sabihin, kung sino nagturo sa kanila, kung siya, yung mga downlines ay magagaling, ibig sabihin, magaling yung nagturo. Magiging reflection yan ng mentor na nagturo. So, ibig sabihin, kung yung mga downlines mo ay magagaling, reflection yan para sa'yo. Ikaw yung magaling kasi ikaw yung nag-duplicate sa kanila.
Teaching is the act of sharing the knowledge we have been given by others, with hope that someday, hindi ko na makita, hindi ko na mabasa, wag kang tatawa-tawa dyan, Mentor Mari, and hindi ko na mabasa, it will be again passed on. Parang ano yan, cycle yan. Parang yung rat race cycle, na continuously. Kung ano yung napag-aaralan mo, yun ang i-share mo. Kung ano yung i-share mo sa leaders mo, yun din yung tuturo, i-share doon sa mga downlines nila. Ayan. O kunwari, nabasa ko yun ha. Hindi ko talaga mabasa eh. Nako, talagang maano na ako, malalaman na we are no longer so young. Oo, basta ganun po yun, yung duplication process natin. So, kung ano yung napag-aralan mo, kung ano yung pinasa sa'yo ng mentor mo, ipasa mo rin. Pero, be careful kung ano yung iduduplicate mo. Just be careful. Kasi, sasabihin, kasi si top mentor ko, si upline ko, ganyan yung tinuro. Mind what you share. Mind what you transmit. Kasi, pag sumablay ka dito sa prosesong ito, unfortunately, sasablay din. Sasablay din ang iyong mga downlines. So, eto. Nasa smart work stage na tayo, mag-establish ka. Ngayon dito, nakaduplicate ka ng mga leaders. And then, yung mga leaders na yon, nag-outstand na sila as leaders too. So, kailangan i-establish mo kung ano yung sistemang meron kayo sa team. So, leadership development and counseling. Dito mo na sila hasain. Dito mo na i-convert yung mga teammates mo into leaders. Dapat hindi na lang sila ordinary downlines. Dapat sila na rin yung nag-outstand na leaders. May mga grupo na rin sila. Kung kanina nag-duplicate ka, ngayon, yung na-duplicate mo, eto na sila, hinahasa mo sila. Dapat mag-organize ka ng mga seminars, mga mentorings kung paano i-polish up yung mga naging resulta ng mga duplications mo. Sabi nga, be with those who bring out the best in you, not the stress in you. So, nandito tayo sa mga law of associations. Law of associations na tayo dito. Dito ka na, labas ka na sa iyong comfort zone, labas ka na doon sa team mo lang. Mamiso ka, makihalubilo ka doon sa ibang mentors para makapag-aral ka. Makakuha ka rin ng new ideas from the other team. So, ito nga lang ang kagandahan dito sa IAM. Wala yung team ko to, team mo yan, gawin namin to, gawin namin yan. Dito kasi, di ba yung network, di ba sanga-sanga? Di ba sanga-sanga? Pwede naman yung sanga yun magsasanga ng iba. So we are all connected din naman dito sa IAM. Kahit hindi iisa yung punong pinanggalingan natin. Meaning to say, hindi isang team. But then, napakaganda lang dito sa ating business, pwede tayong magkopyahan from the other team, from the other mentors. So, ito yung part na mas lighter na ang workload ng leader, ng upline. Kasi nasa smart working na siya eh. Natapos na siya dun sa hard work na nag-duplicate siya. So yung mga na-duplicate niya, yun na niya, ipapolish na lang niya kung paano rin nila gawin yung naumpisahan mo. So, ito na yung pinakamasarap na part ng networking. So, si Mentor Claire, nandito na. Si Mentor Kat, nandito na sa stage na to. Kung baga, nasa rating.
nag-harvest na. Pero syempre, kapag nag-harvest ka, 'di ba? Hindi naman kagaya ng palay, 'di ba? Kapag nag-harvest ka, nag-ani ka ng palay, hindi naman po pwedeng kinat mo o naani ko na, that's it. Kapag naani mo yung palay, di ba na yung ginagawa? Kasi ano no, makaluma pa yung alam ko. Kasi nung nasa Pilipinas ako, yung talagang manual, ginaganyan. Paano bang tawag doon? Para lang mahulog yung mga grains, yung mga ah, palay. Palay nga ba yun? Yung butil ng palay. And ilalagay mo sa sako. Eto, since yun na yung ano, ito yun na yung stage na umani ka, pero iano mo rin sila, i-tidy up mo, ilagay mo sila sa magandang lagayan. So, dito, kung baga, ikaw na lang yung pina-follow up mo kung ano yung ginagawa ng team, kinakamusta mo yung kanilang developments niya. You just need to make sure the activities of the business are happening. Kung ano yung mga expectations ng company, kung ano yung mga expectations ng mga mother team, ng mga top mentor, ito na lang yung binibigyan mo ng garantisado na you are in the process, in the right process na isinasagawa ninyo kung ano man yung ine-expect ng sistema sa inyo. No need to worry about presentation, invitation. Ayun nga, no? Kagaya ni Mentor Claire, hindi naman na siya yung laging ano, no? Hindi naman siya yung laging nag-handle na ng ano, ng mga presentation like Mentor Kat, o nasan si Mentor Kat ngayon, di ba? Wala nga ba siya dito? Baka na sabihin ko, oh, tignan niyo, wala si Mentor Kat, pero we are still doing the team day. Pero nandito nga ba si Mother Fearless? Hindi ko nakita. Mother Fearless, idol, sorry naman pag nandyan ka. Pero syempre, yun yung gusto ko lang sabihin na kahit wala ka na dito, yung mga core mo o yung mga na-duplicate mo, sila na po yung nag-undergo. Isa na yung ano, ano ba tawag dito? Sila na po nag-a-assist. Pero syempre, nandiyan ka sa vaccine. Ikaw yung parang ine-evaluate mo na lang kung ano ang production ng team. Ina-evaluate mo na lang kung anong kakulangan. Ano yung pwede pang ah, ano ba tawag dito? Bakit na ako nawawalan ng ano? Nawawalan ng energy. Parang yung baterya ko ay bumababa. Yung aking ano nagkaka-hypoglycemia na po tayo. So, ito yung stage na kailangan nandiyan pa rin yung top mentor, nandiyan ka pa rin as a leader, pero yung mga leaders mo, sila na yung gumagalaw. Sila na yung gumagalaw. Kung baga, yung network mo sumanga na. Yung network mo marami ng branches. So, napakaganda lang itong ating 4 stages na to. Kung baga, nagtanim ka, diniligan mo, tinignan mo kung namunga, and kapag namunga na, nag-ani ka na. So, nasaan na po ba tayo dito? Dito sa 4 na stages na to sa ating network. So, syempre, no, me myself, 3 years pa lang po ako dito, hindi ko pa masasabing marami na akong sanga. Nasa planting pa rin po ako and nandoon pa rin ako sa dilig moments, no? Kailangan magdilig muna. Kasi, syempre, yung part na nag-establish, nandyan na po. Yung mga nakapag-duplicate po tayo, pero syempre, hindi pa po iyon natatapos. Diba dito sa networking, no? Lalo na kapag malakas ang hataw natin, every day, meron kang itre-train. So, meaning to say, every day, nag-i-start ka sa numero 1, sa number 1 na part ng networking. So, it's unlimited, unending. No?
araw-araw natin ginagawa. Pero depende po kung sino yung mga leaders mo na. So sometimes nasesegregate natin kung sino yung mga newbie, o ayan, no, hindi bago yung word na yan, sino yung mga newbie. Sila po yung nasa part 1, sa stage 1 ng ating networking. So dito, no, malapit na po tayong matapos, mga kapatid. So, ang networking po, napaka-importante para masabi na ikaw ay may network, no? Dapat malaman mo, alamin mo, maintindihan mo kung paano gumagana yung sistema ng business, ng negosyong pinasukan mo. Kasi, kailangan dito, may mahanap ka na kapareho ng mindset, nakapareha mo na may gustong mangyari sa buhay, na tutulungan mo, susuportahan mo, that you will be working with them. Kasi since isa yung magiging mission ninyo, magiging mas malawak ang maging vision ninyo. And kapag nakapag-build ka na ng ka-mindset mo, ayun, napaka-importante nga dito na yung law of association talaga. Yung law of first, lahat ng mga law na nababanggit sa ating trainings, napaka-importante dito. Kapag tayo ay baguhan sa isang networking, now I realize, no, talagang iba yung may experience ka na. Hindi ko naman po sinasabi na malawak na naging experience ko dito sa I Am Worldwide. Wala po ako sa kalingkingan pa ng mga top mentors natin. Even though yung mga 1 taon pa lang dito, pero full-time nilang ginagawa si I Am. Iba kasi. Iba ang impact ng network sa'yo kung siya lang yung tinututukan mo. And saludo ako sa aking mga fellow OFW, no, na kaya nating magkaroon din ng network sa utak natin dahil ang dami nating iniisip, di ba? Hindi lang itong si I Am, iniisip din natin yung ating traditional job. So dito, no, napakaganda lang kapag magkaroon ka ng kasama, makakasama na iisa yung mindset ninyo. Magkakaroon tayo ng financial freedom and time freedom. Yan po yung I'm pretty sure this is a common goal para sa atin lahat na nandito ngayon. And yung mga kasamahan nating wala dito. Pero syempre, alam naman po natin, no, may kanya-kanya po tayong pace kung gaano tayo kabilis, kung gaano tayo ka-dedicated sa ginagawa natin ngayon. So, dito na nga ba tayo? Nagtatapos. Ayan, malapit na. Ang success is like a roller coaster din po ang success. Meron tayong ups and downs. O ayan, sige nga, mag-ano nga kayo dyan? Mag-raise hand kayo dyan kung wala kayong ups and downs. Dahil kapag wala kayong ups and downs, nako, matakot kayo kapag wala kayong ups and downs. And this is just a normal process of our lives. No? Kasi ang mga challenges kasi, siya yung tumutulong sa atin para magkaroon ng panibagong pananaw sa buhay. Sabi nga dito, if you face the challenges and keep moving forward with your business, you can completely change your life. And nakagandahan dito sa business natin, hindi lang buhay mo, mentor, ang mababago. We are so grateful. We are so blessed to be a blessing to others. Yan po yung pinapasalamat ko every day kapag meron akong nakakausap, kahit chat man lang na mga leaders natin, saying thank you mens, kasi ganito mens. Yun yung greatest achievement ng isang leader dito sa IAM. Na makita mo, maramdaman mo na may na-touch ka, may nabago ka ng buhay na hindi lang yung buhay mo. Kaya dito, tama yung sinabi nila, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kasi hindi natin alam kung anong potential natin, hindi lang dito sa business, pero sa
kahit anong bagay. Kaya sabihin, kaya nga, lagi natin naririnig dun sa mga mga guro, sabi nila, never say you can't until you try. Kasi kapag hindi mo sinubukan ng isang bagay, talagang hindi mo makikita na kaya mo pala. So, ayan maraming salamat mga mentors at naitaguyod natin 10:30 na. O, ayan. Okay naman. Hindi ako masyadong matagal. So, thank you for listening. God bless everyone. And maraming salamat for your ears, Sana po may na-impart po ako sa inyo. I am Lydia Buson and I am worldwide.